Eto nga pala mga ka-hamster. Sa video natin na to, ipapakita natin yung pinagkaiba ng mga breeder at ng mga keeper. Okay? So eto, makikita nyo, nandito na naman yung 12 liters natin na gusgusin na puro tagpe at kinakalawang pa yung screen. Okay? At may konting mga sapot-sapot yung sa water bottle at may konting lumot. Yan, okay, di ba? So, ito purpose natin dyan sa video natin na to. Ipapakita natin yung pinagkaiba ng mga breeder sa keeper. Okay? Diba sa mga keeper, magaganda yung mga water bottle nila, yung lalagyanan nila, yung bean cage nila, mga engagement. Diba? So, dito, sa pag-breed, may mga sinusunod kasi kaming parang pinaka ano namin process para makapag-breed kami kahit na yung mga bean cage namin ganito lang kaliliit. Okay? So ito, kung mapapansin nyo, hindi lang basta-basta inilagay yung water bottle na yan. May mga sukat yan. Okay? So bakit? Bakit nga ba may mga sukat? Kasi etong butas na to hanggang pinaka-flooring ng bean cage natin may sukat yan para sa mga binibreed nating Syrian hamster o dwarf hamster, kung ano man yung ikukulong nating ibibreed sa bean cage natin na to. Bakit nga ba may sukat? Kasi ito purpose niya. Halimbawa, katulad nito. Ayan, nakikita nyo, meron siyang mga maliliit na pups. Okay? So, yan. Kahit ganyan kasi kaliliit yan, hindi lang basta-basta dumidedi yung mga yan. Kumakain na rin yan at the same time pagka napunta sila dito sa ating water bottle, may chance silang makainom. Okay? So ngayon, yung inilagay nating sukat nitong ating water bottle na to, kailangan yung tama na sa edad ng ating mga pups. Okay? Kasi once na yung mga pups na yan kasi maka-encounter sila ng tubig o na parang iinumin kaagad nila yan Kaya doon pumapasok yung sukat nito. Okay, kung mapapansin nyo, kahit ganito sila kaliit, ayan may subo-subo pang kumakain, di ba? Yun, pag nandyan yan, may chance kasi silang makainom. Okay, yan, yung sukat kita yun, di abot di ba? Hindi niya abot. So, hindi siya makakainom kasi kapag yung sukat ng water bottle nyo mas mababa pa dyan at naaabot ng ganyang klaseng pups na ganyan kaliit, okay, makita nyo kumakain na kahit ganyan pa kaliit, di ba? Ang mangyayari niyan sa mga pups nyo, magiging bloated. Bakit? Bakit magiging bloated? Nakainom lang naman ng tubig. Kasi yung tubig, malamig. Okay? Lalo na ngayon, malamig yung panahon. Parang lalamigin sila ngayon yan doon na pumapasok yung lamig sa katawan nila. Kaya kung mapapansin nyo, bloated yung ibang mga baby baby Syrian natin na maliliit. Okay? Kasi nga hindi pa sila pwedeng uminom ng tubig, di ba? Lalo na baka mamaya yung iba nilalagay nyo hindi pa mineral, di ba? Yung sa gripo lang ganyan. Di ba? Kinuha sa gripo, di ba? Oh, doon na ngayon papasok yung yung magkakaroon na sila ng hindi magandang paglaki. Makikita nyo, yung baby Syrian nyo, bloated na, laki ng tiyan, parang may hangin, doon na pumapasok yun. Kaya nga, mayroong size yung paglalagay natin ng mga water bottle sa ating mga lalagyan. Okay, yun yung iniiwasan natin bilang breeder ng mga hamster. Okay, kasi kahit ganyan kaliliit yan, kumakain na yan, umiinom na yan once na makatagpo sila ng water bottle sa lalagyanan nila. Okay? Ang sa ngayon kasi, ang kailangan lang nila is yung pinaka ng parents nila, pinaka nakukuha nila sa parents nila. Hindi pwede yung makainom kagad sila ngayon ng tubig sa edad nila na yan. Kasi pagka nakainom yan, wala na. Doon na nga, pwedeng maging bloated, pwedeng maging tapos minsan, kapag mali pa yung food mix na ibinibigay natin, nakita nyo kanina, kahit maliit, ganyan pa lang siya kaliit, kumakain na, di ba? Kung ano na yung sinusubo niya, kung ano na yung kinakain niya. Kapag mali yung food mix na ibinigay nyo, talagang wala na. Kumbaga, maano na yung pinaka, ng body niya, yung form ng kanyang katawan. So, ito, nakikita nyo, dito,
may nakakulong tayong magkaibang klase ng Syrian hamster, isang teddy bear at isang golden, okay? So ayan, makikita nyo ha. Ganito po kasi yung pinaka-purpose ng ating mga 12 liters bean cage, okay? Yan o. Para nga pala dun sa mga nagagalit at inuusgan yung mga pangit nating bean cage, yung masisikip nating bean cage, ganun po ang purpose niyan. Okay, kaya kung mapapansin nyo, nahalagaan namin ng tama at nabibreed namin yung aming mga hamster. Okay, hindi katulad dun sa mga enrichment bean cage, try nyo mag-breed sa ipiniplex nilang 12 liters, piniplex nilang 100 liters pataas na enrichment bean cage. Diba? Kung makakapag-breed kayo ng tama dun. Okay? Ayun. Kasi yan yung parang pinaka-purpose ng ano natin kung bakit nga ganyan. Katulad nito, 12 liters, pakita natin yung ayan makikita nyo, nanganak din siya. Makikita nyo rin yung sukat ng kanyang water bottle, di ba? Ganun din kataas. Kasi yan, ayun makikita nyo yung mga baby na yan. Ano kasi yan sa kalagayan nila, medyo kumbaga uhaw sila pagdating sa ano nila. Kaya kapag yan, nakaano talaga ng tubig, talagang iinumin nila yan. Okay? So, ayan. Kaya kailangan, hanggat maaari, yung pagganyang edad, hindi pa nila abot yung taas ng water bottle para hindi sila makainom, hindi maging bloated. Kasi yung iba nagtataka, nagiging bloated daw. So ayan, makikita nyo yung mga baby nyo may lumalabas na mga pattern. Dapat yung mga ganyan, di pa nakakainom ng kaganyan sa water bottle kasi nga ayan. Kaya kung mapapansin nyo yung parents, kapag lumayo yung mga pups nila, yan katulad niya lalayo, kukunin nung parents para hindi kasi makita nyo liit kumain di ba? Ayan, liit pa niya na. Makikita nyo. Diba? Kahit ganyan kaliit yan, pikit na pikit pa yan, dumidedi pa yan. Kung ano yung maamoy niyan, kakainin niya talaga. What more, pagka naabot pa niya to, yung water bottle, diba? Doon na nasisira yung kanilang pinaka, body form. Bakit? Kasi nga, nasusobrahan sila sa sa nakakain nila. Kaya dapat, pag ganyan kaliit, more on pa lang sila, dumidede. Tapos, syempre, tamang food mix para hindi maging oversize o maging yung tinatawag nilang jumbo line, 'di ba? Kahit wala namang gano'n kasi nga nakadepende yan sa kung paano nyo inaalagaan at pinapakain yung hamster nyo. Yung kita nyo, kukunin ng parents, ilalagay na naman niya doon niya para hindi makakain o makainom ng kung ano-ano, 'di ba? Yun kasi yung purpose natin diyan. So yun yung pinakaiba ng breeder sa pagiging keeper. Okay, ang layo, di ba? So sa keeper ba na tinutukoy natin? Okay? Kasi di ba may post siya about sa mga ganitong bean cage, di ba? Sa keeper ba na yun, may natutunan kayong napakaganda para sa hamster nyo? Di ba? Wala, puro di ba? Puro, kung mapapansin nyo, more on sale, di ba? More on benta ng bean cage saka accessories, di ba? Diba? Wala kayong matututunan dun pagdating sa pag-aalaga ng hamster, tapos sasabihin proper care. Nasaan yung proper care dun? May LED lights yung bean cage. Samantalang nocturnal yung mga hamster, lalagyan mo ng LED lights, diba? Ano yung party-party? Diba? So, yun lang mga ka-hamster. Sana may natutunan kayo yung mga gustong mag-breed tapos gagawa ng sarili nilang DIY. May sukat, may tamang sukat to. Kailangan yung hindi maabot ng mga pups para hindi sila maging bloated kung magkataon na papunta sila sa side na yun at makainom ng tubig na lalo na yung galing pa sa gripo, ganyan. Talagang delikado. Okay? So, yun lang.